Hello everyone! Today gagawa tayo ng Sintra board wall decor, flat type lang. And ang gamit ko na Sintra board dito is 3mm A4 size. And nung last day, nakapag-print na ako ng mga picture na ilalagay ko sa Sintra board. So today, lalagyan muna natin siya ng photo top, yung parang cold laminating. Pero hindi ko na siya isasalang sa laminator, mano-mano na lang yung gagawin ko. Kasi hindi naman ganun kadami to. Ito yung lalagyan natin ng photo top. Yan. So, pwede kayong gumamit ng squeezy. Kaya lang mas prefer ko kasi yung tela lang. Pero pwede mo rin siyang isalpak sa laminator. Kaya lang, hindi naman to ganun kadami kaya okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. So, mano-mano muna natin siyang lalagyan ng photo top. Ang gamit ko is glitter. Swap yung katak niya. Tanggalin nyo muna to. Ayan. Ganyan siya. And then, ipapantay lang natin siya. Tapos, ipupush nyo. Ganyan. Ganito kapag mano-mano paglagay ng photo top. Pero kapag isasalang mo siya sa laminator, napakabilis niya lang. And dati ang dami kong palpak nito. So ngayon medyo nagamay ko siya ng bahagya. And dun sa mga nagtatanong kung bakit kailangan lagyan ng photo top, ano siya, parang protection siya dun sa picture para maging water resistant and dust proof and scratch proof na rin siya. Mas okay ito kaysa madaling mag-failed yung inyong mga pinrint na picture. Ito na yung final look. And yung mga gilid, ikakat na lang natin to. Tapos magkakat din tayo kapag dinikit natin to sa Sintra board. So ito, sticker paper naman yung gamit ko. So ididikit mo na siya. Hindi mo na kailangan mag-glue. Tapos yung pangdikit naman nito, since flat type tong ginawa ko, ito lang. Magamit lang kayo nitong nano tape. Ikakat nyo lang siya dito. Para siyang double-sided tape. And ang magiging ano niya, ayun na, ganyan lang siya. Kung paano natin dinikit yung photo top, same procedure lang. Ganyan lang siya. Papantayin lang natin. Medyo malabo kasi mata ko. Di ba? Siya mga pantay. Here. Ikakat natin tong Sintra board. Kasi hindi pantay-pantay yung picture. So, ikakat natin to.
And nakapag-cut na tayo, napantay na natin yung Sintra board. And this time, magdidikit naman tayo ng nano tape sa likod ng Sintra board. So, ito yung pinaka-pandikit kapag ididikit mo na siya sa wall. Bali, ang nilagyan ko dito, yung 4 side niya. And then, nag-add din ako sa pinaka-middle. Wala lang, trip ko lang. Pero subok ko na tong brand na to. Alam ko super dikit niya talaga. Ayoko lang talaga na parang iisipin nung client na tinitipid natin sa nano tape. Eh, napakamura lang din naman ito. And next nito, after ko dikitan ng mga nanotape sa likod ng Sintra board, magkakat naman ako ng mga paper. Yung nasa likod ng phototap, hindi ko talaga siya tinatapon. Yung papel na yan. And ikakat ko lang siya kagaya ng ganito, kagaya ng ginagawa ko. Kasi pwede ko siyang ilagay dun sa pinakagilid ng mga Sintra board para hindi siya ma-damage kapag ibabiyahin na natin siya. Kasi especially kapag mga malalayo, mas nauuna kasi na mayupi yung pinakagilid niya. Pero kung plano nyo naman na ilagay sa bubble wrap, mas okay yun. Kaya lang naubusan kasi ako ng bubble wrap and then madalas naman talaga nilalagay ko siya sa box. Pero kung dito lang naman sa malapit yung pagdideliveran nyo, okay na kahit hindi nyo siya lagyan ng ganito. Medyo maarte lang talaga yung lola nyo. And ganito lang ginawa ko guys. Bali, nilagyan ko lang ng scotch tape and ng papel yung bawat corner ng ating Sintra board. And kayo na yung bahala, diskarte nyo na kung paano nyo malalagyan ng protection yung bawat kanto niya na. And after nito, ready for pick up na and deliver. And yun lang naman for today. And salamat sa panonood. And then sa mga nagtatanong kung magkano siya binibenta, depende mag-posting kayo. Pero kasi ako dito sa mga materials ko, nagre-range siya ng 120 pesos to 150 pesos. And yun lang, depende pa rin kung paano mo siya pipresyohan. Bye!